32 barangay sa lalawigan ng Albay ang nakaranas ng ashfall matapos muling makapagtala ng malakas na pyroclastic density current o uson mula sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa tala ng PHIVOLCS, ito ang pinakamalayo at pinakamalaking uson na nalikha ng bulkan mula nang magsimula ang pag-aalboroto nitong Enero. Kumalat ang abo sa mga barangay na nakapalibot sa bulkan dahilan upang maapektuhan ang kabuhayan at pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang tourist destinations sa bayan ng Kamalig, partikular na ang Sumlang Lake. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Kamalig naglabas ng abiso na nagbabawal sa mga travel agency at mga tour guide na magpapasok ng mga turista sa mga apektadong lugar. Binigyan din tayo natin ng instruction ang mga travel agencies and tour guides na iwasan na muna po ang mga areas na to para po hindi natin ma-expose ang ating mga turista sa mga epekto po ng ashfall. Pero paglilinaw ng Tourism Office, ligtas pa ring pasyalan ng Kitwinan Hills sa Kamalig, Kagsawaruin sa Bayan ng Daraga at iba pang tourist spots sa lalawigan. At dahil patuloy na umiiral ang hanging amihan, nagpapaalala ang provincial government sa mga residente na magsuot ng face mask lalo na sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan. Samantala, hindi naaapektuhan ng turismo ng Albay ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga turista kahit pa maraming canceled flights nitong Enero. Natutuwa naman kami na nung January, totoong merong nag-cancel ng flights, pero yun yung mga nag-book lang sa Klook or mga nag-book lang sa online na hindi naman nakakausap ng ating mga local tourist stakeholders. Pero sa aking panayam po sa ating mga accommodation facilities, hindi naman sila masyado apektado ng mga cancellation. Patuloy rin ang paalala ng provincial government sa mga turista na manatiling updated sa kanilang mga inilalabas na abiso at tumiwas sa mga lugar na malapit sa dinadaluyan ng uson habang nagpapatuloy ang abnormal na aktibidad ng bulkan. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, Helen Balea ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.